So what's up sa inyong lahat? Ako nga pala si Derek Alex. Again, samahan ninyo ako sa aking adventure. Pero sa ngayon ay gagawa lang muna tayo ng isang video kung saan papanoorin natin ang isang paranormal game na ginawa ng isa nga sa mga sikat na paranormal content creator na si Miss Goldie. So dito ay ginawa niya yung parang in-explore niya yung isang haunted road. Isang creepy o haunted na daan ng 3 AM. Alamin natin kung meron nga ba talaga siyang natuklasan dito o meron nga ba talagang nagparamdam. So, and sa mga next video natin, subukan din natin, gagawin din natin yan, no? Pero sa ngayon, papanoorin muna natin siya kung paano nga ba niya ginawa at ano yung mga nakakatakot na natuklasan niya at nakita niya o nagparamdam sa kanya. Medyo pinagpapawisan tayo. Kasi ang oras natin ngayon ay madaling araw. Let's go. Ngayon ay nandito tayo sa Patar, Bolinao at sa kabila ng napakagagandang mga dagat dito ay natatago ang isa sa misteryo kagaya na lamang dito sa kalsada na to kung saan sinasabi nila na may nagpaparamdam daw. Ngayon ay 3 AM so gagawa tayo ng 3 AM challenge at titignan natin kung totoo nga ba lahat ng mga sabi-sabi at mga kwentong kababalaghan dito sa kalsadang ito. Hindi mo ba nakikita? Para may sumusunod na shadow. Shit, nalobat ng walang dahilan kahit fully charged. Hindi mo ba nakikita? Para may sumusunod na shadow. Shit, nalobat ng walang dahilan kahit fully charged. Meron daw mga naririnig na boses na nagmumula sa puno. Hindi kaya mga kapre yun? Diba kasi yung mga kapre lang naman ang mga nakatira sa puno. So pwedeng ito lang kung hindi ako mali ng akala. So yun parang may nagparamdam daw sa kanya ng mga boses o meron daw silang naririnig ng mga boses na nagmumula sa puno. So hindi kaya mga kapre yun. Yung mga nakatira sa puno, diba? Alam natin yan. Ito lang kasi baka, sakali lang naman, baka yung mga kapre, kung tama ako ng akala, baka yung mga kapring nakatira sa puno ay natipuan si Miss Goldie. Kaya, ayun, nagpaparamdam ng boses. Diba, sabi nga nila, "Pare, uy, alam mo ba, may nagkakagusto raw sa'yo." Sabi nung albularyo. So, kung hindi engkanto, hindi maligno, baka kapre. Ituloy natin. Ang dami. Oh? Ano yan? Light censored. Kung may mapipick up siyang tao dyan, iilaw yan. So bakit siya umiilaw? Ano yun? Halika dito. Halika dyan. Parang totoo ata yung sinasabi nila na may bantay na ahas. So dun sa post, dun sa ilaw na patay sindi, sabi niya doon, ano daw yun Okay, so yan nga guys. Papakita ko sa inyo na yan. 3:38 AM. Ayan. Ngayon kasi ang gagawin ko ay lalakarin ko dito hanggang doon sa dulo ng kalsada. So yan, tignan natin kung totoo nga. Pero sa ngayon, kukwento ko muna sa inyo yung experience namin dito sa road na to. Galing kami dun sa town, dun sa may El Pesca. Kaso, nag-transfer kami dito sa Patar kasi mas maganda nga yung mga beach dito. Habang naghahanap kami, napadaan kami dito. Tapos sabay kami nung kasama ko na parang ang creepy nung place. Ako, nung nagdadrive ako nun, talagang parang hindi ko pinapansin. Pero nararamdaman ko na parang ang bigat ng pakiramdam. Ramdam mo talaga na parang may presence. Pagkatapos nun, nakwento sa amin na dito daw sa kalsadang to, may nagpaparamdam. Kasi sila mismo, mga residente dito, marami talaga silang experience. Tapos doon daw kasi para siyang accident prone area. And siguro yun yung reason bakit marami ang nagpaparamdam dito. Si ate, nakwento niya sa amin yung experience niya. Naka-tricycle sila. And then siya yung nagda-drive. Tapos meron siyang 2 angkas. Ngayon, doon sa may bandang papaliko, may nakita silang van na nasa harapan lang nila pero ang bagal daw ng patakbo. In-overtaken nila yung van. Sinilip daw nila sa gilid yung van. And then doon sila nagulat kasi nakita nila na yung mga pasahero doon sa van ay walang ulo. Binilisan nila talaga yung takbo. Nung nagsimula kami na maglakad dito sa kalsadang ito ay kanina pa parang may sumusunod sa amin. Ramdam namin na palakas ng palakas yung presence at para silang papalapit sa amin.
Ang nakakatakot talaga na part kasi kinabukasan daw noon nabalitaan nila na may nadisgrasyang van papalabas dito sa Bolinao. Iniisip nila na baka yun yung van na nakita nila kasi merong sabi-sabi, alam niyo yung pamahiin na kapag nakakita ka ng tao na walang ulo, ibig sabihin daw nun parang may masamang mangyayari sa kanila. So yun, siguro parang premonition yung nangyari. Diyan yun nangyari, diyan may papaliko. Alam mo yung pag nasa haunted place ka talaga, no? Parang yung konting sound, maririnig mo, parang natatakot ka na. Dito ang daming parang tunog namin na naririnig eh. Ilang minuto pa lamang na pag-e-explore dito sa lugar na to ay nagulat kami sa nangyari. Bigla na lamang nalobat yung flashlight namin kahit alam namin na full charge to bago kami mag-explore. Doon sa may Yan. Lakas nito kanina. yung flashlight? Di ba charge ko to? Sabi ko full charge ko. Sabi ko charge ko to din. Shit. Ano ba yung meaning yan? Kasi pag may mga ganyan daw, nadadrain daw kasi yung energy ng ng light. Nadadrain kapag merong ibang presence. Parang alam mo yun, kapag nag-ghost hunt ngayon ako, may mga places na bigla na lang siyang nalulobat. Kahit fully charged naman talaga siya ha. Full charge siya. Pumunta kami doon. Tapos ganyan, nalulobat big. Siguradong sigurado kami na hindi sira yung streetlight dahil kanina naman ay hindi ito nagpapatay sindi. Diba sensitive yan kapag may gagalaw? Ano yun?